Kailangan unawain nyo itong dalawang babala ng Panginoon pagdating po sa pera at sa kayamanan. Unang-una, money is a terrible master. Kapag ang pera naging amo mo, magiging alipin ka nito. May dalawa pong paraan para gamitin natin ang pera. Tandaan niyo po ito. Una, para pagandahin mo ang buhay mo dito sa mundo. Pero pangalawa, ang pera ginagamit din minsan pangsukat ng ating pagkatao. Maganda po na merong kang pera para umayos ang iyong buhay dito sa mundo. Kailangan mo ng pera para makakain ka, para makapag-aral ang mga bata, para makapag-enjoy ka dito sa buhay na ito. Pero madalas, ang ibang tao nagkakamali. Ginagamit nila ang pera at ang kayamanan dun sa pangalawa. Ginagamit nilang pangsukat ng kanilang pagkatao. Ginagamit nilang pangsukat ng kanilang buhay. Kala ng mga iba, dahil wala silang pera, wala na silang kwenta. Maaaring ang tingin ng ibang tao sa iyo, wala kang kwenta, pero hindi mo naman dapat paniwalaan yung kanilang paniniwala, yung kanilang opinyon tungkol sa iyo. Yan ang problema ng napakarami sa atin. Masyado nating pinaniniwalaan yung tingin ng ibang tao tungkol sa atin, imbes sa paniwalaan natin kung ano ang tingin ng Diyos sa atin. More money will not make your life more meaningful. Pagkadami-dami man ng iyong pera, hindi yan ang paraan para maramdaman mo na makahulugan ang iyong buhay. Hindi ibig sabihin na mas marami kang pera na magiging mas masaya ka din. Alam po natin yan, na ang tuwa ng pera sa umpisa lang, panandalian. Pero kalaunan, nagiging pabigat na yan. Nagiging problema na sa iyo. Kung talaga bang ang pera siyang nakakapagpasaya sa atin, bakit ba ang daming mga magkakamag-anak, ang daming mga magpapamilya hanggang ngayon nag-aaway-away? Bakit yung mga ibang magkakapatid, kaya nilang kamuhian ang bawat isa dahil lang sa pera? Bakit yung mga magpipinsan-pinsan, nung napakasaya nila nung bata sila, dahil lang sa mana, dahil lang sa pera, kaya po nilang murahin ang bawat isa, kaya nilang magtanim ng sakit ng loob sa kanilang puso. See, huwag niyong gagawing amo ang pera. Gamitin niyo lang ang pera. Kaya nga po, sabi ni Jesus, mahirap magkaroon ng dalawang amo, ang Diyos at ang pera. Magandang itanong po ito, sino talaga ang aking amo? Sa puso mo, anong pinaniniwalaan mo? Kung ang pera ginawa mo ng amo, mag-alala ka. Sasakalin ka niyan. At hindi darami ang pera pag yan ang pinaglilingkuran mo. Mauubos yan at mapapasama ka pa. Amen? Pero pag ang Diyos ang iyong amo, mapapabuti ka na at aapaw pa ang kanyang grasya sa iyo. Tandaan niyo po, balikan niyo ang kwento sa Biblia. Ang mga tunay na naglilingkod at tapat sa Diyos, pinupuno niya ng napakaraming kayamanan. Si Abraham, napakarami niyang mga naging alaga, napakarami niyang mga naging ari-arian. Si Haring David, si Haring Solomon, dumami ang kanilang kayamanan. Lumawak ang kanilang kapangyarihan. Si Job, kahit na sinubukan siya ng Diyos, dahil naging tapat siya sa Diyos, anong ginawa ng Diyos? Yung nawala sa kanya, dinobli pa niya. Kaya nga, yan ang pinapaalala sa atin. Bakit ka naghihirap? Kasi hindi ang Diyos ang iyong amo, hindi ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran, kung hindi ang pera. Do not make money your master, but use it only as a tool. Amen? Pangalawang babala, money will distract you for your true purpose. May tunay tayong layunin. May kahulugan bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Para magbigay ng kapurihan sa Diyos. Para paigtingin, palalimin, patibayin ang ating ugnayan sa Diyos. Ginawa tayo ng Diyos para mahalin natin siya. Ginawa tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. At pag minamahal mo ang pera, nawawala ang tunay na kahulugan at layunin ng iyong buhay. Maaaring mayaman ka financially, pero pag nakalimutan mo ang Diyos, patay na ang iyong kaluluwa. Iiwan mo din ang perang yan. Pero sino makakaharap mo bandang huli kung hindi ang Diyos? May isang paraan lang para maging mayaman. Tandaan niyo po ito. Yun ay ang palaging sundin ang kagustuhan ng Diyos. Pag ang pera hinahabol mo, tandaan niyo po,
parang itong paru-paro. Aalis sa'yo, iiwasan ka. Pero ayusin mo ang buhay mo. Gawin mong mabuti. Gawin mong mabango ang iyong pagkatao. Mabibigla ka. Ang pera, ang kayamanan, ang pagpapala, yan ang lalapit sa iyo. Kung inaayos mo mabuti, inaalagaan mo ang grasya na binigay ng Diyos sa iyo, huwag kang mag-alala. Yung kayamanan, yan pa ang lalapit, yan pa ang pupunta sa iyo. May napanood po akong interview, bilib na bilib po ako. Ito pong may-ari ng Anito Motel. Hindi ko po alam kung alam niyo yung mga motel na yon, no? Pero sikat na sikat po sa Maynila yan. Ginagamit po pang short time. Ginagamit po yan. Alam naman natin ng mga nagtatago ng kanilang relasyon. Yung po mga motel na ito, kumikita daw po ng tig to 2 million pesos a day. Pero yung may-ari na konsensya, dahil talagang deboto pong Christian, na-realize po niya dahil sa mga motel na ito, yan na nagiging dahilan bakit po ang daming nagkakahiwalayan, ang daming mga infidelity, ang daming hindi nagiging tapat sa kanilang mga asawa. Meron din po na nagiging dahilan ng mga motel sa incest, sa rape, sa pagkaabuso po sa droga. Kaya po, dahil dito, itong may-ari, minabuti po niya na ipasara na lang yung mga hotel. Napakahirap po na bitawan mo ang 2 million pesos a day. Di po ba? Pero kahit na mahirap man po ito, kahit na malaking pagsubok sa kanila, payapa daw po sila sa kanilang puso, sa kanilang kaluluwa. Ang sabi po, Anito Motel is closing for the glory of God. Maaaring walang gantimpala financially yung kanilang ginawa. Pero may gantimpala naman po ito sa kanilang kaluluwa, sa kanilang pagkatao. At tandaan po natin ang kayamanan. Hindi lang po pera. Ang kayamanan din ay yung payapa ang iyong kaluluwa at konsensya. Amen? Ang kayamanan ay yung nararamdaman din ng kapayapaan ng iyong pangangatawan. Mga kapatid, alam ko po gusto nating lahat na mabless financially. Pero pag inaasa mong magkaroon ng pera, lalo pang mawawala yan, iiwasan ka niya. Isang mabisang paraan para mabasbasan ka ng Diyos ay ang sundin mo ang kanyang kagustuhan. Balikan niyo ang dasal ng Ama namin. Wala kayong makikita doon na humingi ng kotse, ng bahay, ng alahas, ng pera. Pero anong sabi niya? Sundin ang kagustuhan mo. Bigyan mo kami ng kakanin namin araw-araw. Naway mapatawad namin ang mga nagkasala sa amin. Umpisahan niyo po na gawin ang mga bagay na ito. And I tell you, God will bless you immensely. Kaya tandaan po natin, huwag tayong magpapaalipin sa pera, gamitin mo lang ang pera. Tandaan mo ang tunay na kahulugan ng iyong buhay, pagbigay ka ng kapurihan sa Diyos, sundin mo ang kanyang kagustuhan. Hindi kanya papabayaan, pupunuin kanya ng kanyang pagpapala ngayon at magpakailanman.